Hi mga mi! Welcome sa ating page! At tulad nga ng sinabi ko dun sa Reels mga mi, ay ngayon ko nga i-upload itong tutorial nito. Yung design na to mga mi ay nakuha ko lang sa Shopee. 19 pesos each yan sa Shopee mga mi, kaya gagawa tayo ng 15 pesos na version natin. Kaya umpisahan na natin mga mi. Nakapagtabas na nga ako ng tela dyan na ang sukat ay 13 by 24 cm mga mi. Then para sa tail mga mi, ang gagamitin natin ay 13 by 13 cm. Syempre itong para sa ribbon mga mi ay tatahiin natin. Ang fabric natin mga mi ay satin pa rin, light satin. Ang pinagkaiba lang naman ng light satin tsaka heavy mga mi, yung light kasi ay medyo malambot tapos yung heavy ay medyo matigas nga lang siya. Pero halos parehas lang din siya ng itsura. Bali tatlong part nga na tela yung gagamitin natin. Itong pangatlo mga mi ay sa center. Kumuha na lang ako dito sa ating ritaso na natahi ko na, pero ang sukat niyan ay nasa 4 cm hanggang 10 cm. Then natahi na nga natin mga may, ay binaliktad ko lang yung tela. Daliri na lang yung ginamit ko kasi medyo maluwang naman yung pinaka butas. Then bago natin tahiin ulit yun mga mi, ay papakita ko muna kung paano ko pinaso itong para sa tail natin. May tanong din dyan yung iba mga mi na hindi nga daw ba nangingitim itong gilid pag pinaso natin. Ang suggest ko sa pagpapaso mga mi ay medyo bilisan lang natin yung hagod natin sa lighter. Then balik tayo dito sa ribbon mga mi, tatahiin ulit natin siya ng ganyan. Mas maganda kasi yung outcome mga mi kapag tinahi natin ng ganyan tapos saka natin plaplansyahin. May nagtanong din sa akin mga mi kung paano ko ini-end or ilalak yung tahi. Hindi na po ako nag-e-end or naglalak mga mi. Dire-diretso ko na lang po siyang tinatahi. Pero pwede naman din kayo mag-lock mga mi kasi may reverse naman yung makina. At ayan na nga, natapos na nating tahiin. Nilinis ko lang din yung gilid mga mi. Pinutol ko lang yung excess. Tapos sinunog ng lighter. Itong design na to mga mi ay medyo maliit lang ito. Pero dun sa binigay kong sukat mga mi ay pwede kayong magdagdag kung gusto nyong lakihan. Per piece ang bentahan ko dito mga mi. Depende na lang sa customer kung bibili sila ng pair. At ayan na nga, mamlansya na tayo para maganda yung outcome. Optional din mga mi yung pagpaplansya. Pero kapag pangbenta kasi mga mi, mas maganda talagang pinaplansya natin. Tsaka for me mga mi, kapag nakaplansya ay mas mabilis nga lang din siyang i-assemble. Mura lang naman yung ganyang plansya mga mi, tsaka tipid din yan sa kuryente. At simula nung gumawa ako ng ribbon mga mi, ayan pa rin talaga yung ginagamit kong plansya hanggang sa ngayon. Matibay siya. Kaya dun sa nagtatanong ng materials mga mi, kung paano tayo magsisimula, is unahin muna natin yung mga importante. Nakikita nyo naman mga mi sa tutorial ko kung ano yung mga ginagamit ko at yun lang po talaga yung ginagamit ko sa paggawa. Talagang marami tayong magiging materials mga mi sa paggawa ng mga hair ribbon at hair clips. Pero sa paulit-ulit kong sinasabi mga mi ay hindi ko po yan nabili ng minsanan. Kapag nag-decide tayo mga mi na talagang gusto na natin gawing business ito, makikita nyo naman sa mga tutorial mga mi kung ano yung mga materials na ginamit doon sa isang design. Kasi ako mga mi, sa isang design lang din ako nag-start. Tapos sunod-sunod na natin yan aaralin. Sa experience ko mga mi ay hindi ko talaga namalayan na nakakarami na talaga ako ng design na nagagawa. Kasi ang focus ko mga mi ay libangin lang yung sarili ko. Alam mo yon, yung ini-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Tapos next na lang yung pagkakakitaan mo na siya. Iba-iba rin kasi tayo ng location, iba-iba rin tayo ng mga kapitbahay or kakilala na pwedeng magkagusto dun sa product natin. Alam ko naman mga mi na nagigets nyo ako. Then back to tutorial ulit tayo. Gumamit lang ako dyan mga mi ng 4cm na alligator clip. Medyo tipid din ito sa tela mga mi, kaya yung presyo niya is okay na sa 15 pesos sa akin. Pero sa inyo mga mi, ang pagkukosting nyo talaga ay depende dun sa nabili nyong materyales. Ako kasi mga mi ay okay na ako dun sa 5 pesos to 10 pesos ang makita ko sa isang ribbon. Sabi ko nga dun sa mga nauna kong tutorial mga mi na kung mababa yung pagbenta natin ay mabilis naman itong mauubos. Dahil dun mga mi ay makakagawa pa tayo ng marami. Tapos hindi rin siya magiging stock para sa atin. Marami na rin ako nakitang nag-start mga mi dahil nakapollow din naman ako dun sa mga nakapollow sa akin. Magigets nyo yung mga sinasabi ko mga mi kapag nag-start na nga lang din kayo. At ayan na nga mga mi, natapos na natin. Hindi ko na pinakita lahat kung paano ko nilagyan ng clip. Dun sa nagtanong mga mi kung matibay ba yung glue stick, wala akong ibang ginagamit na pandikit mga mi, glue stick lang talaga. Sa experience ko mga mi ay matibay ang stick
glue. Basta make sure lang natin mga mi na mainit talaga yung glue. Tapos pag nilagay nyo yung clip mga mi ay hawakan nyo muna. Huwag nyong bibitiwan mga mi hanggat hindi natutuyo yung glue stick. For me mga mi ay yun lang din yung ginagawa ko kaya sinishare ko sa inyo.